Sa pagpapatuloy ng kwento sa Chapter 1, Part 2, ipinakita ang pagpasok nila sa gate. Nasa loob na sila ng dungeon at dito nagsimula ang labanan sa grupo ng mga hunters at halimaw. Mainit na bakbakan na nagkaroon ng mga bitak sa kahig, poste at pader ng dungeon. Habang ang lahat ng hunters ay nakikipaglaban, si Jinwoo ay sugatan at tinutulungan ni Juhee na pagalingin ang sugat. Habang pinapagaling ni Juhee, tinanong niya si Jinwoo kung bakit patuloy na nagtatrabaho si Jinwoo bilang hunter, na kung papatuloy niya itong gawin ay mapapahamak siya balang araw. Walang masagot si Jinwoo at ang sinabi na lang ay sorry, na biglang dinugtong ni Juhee ang salitang, "Hindi ako humihingi ng paumanhin. Nag-aalala lang ako para sa'yo." Sabay tingin sa mga mata ni Jinwoo. Subalit ang nasa isip ni Jinwoo ay, buti na lang malapit nang matapos ang raid na ito. Habang nakatingin kay Juhee, habang tinitingnan niya si Juhee ay biglang iniba ni Jinwoo ang direksyon ng kanyang ulo. Tiningnan ang mga kasamang hunters na nakikipaglaban. Nang bigla tinanong uli ni Juhee na, may dahilan ba kung bakit? At biglang binalik ni Jinwoo ang tingin kay Juhee. Sabay ng pagdugtong ng tanong ni Juhee kay Jinwoo, "Hindi mo matigilan ang pagiging hunter?" Ngunit ngumiti na lang si Jinwoo at sinagot si Juhee ng, "Hobby ko ito. Mababaliw ako sa inip kung hindi ko ito gagawin." Pero ang nasa isip ni Jinwoo ay, nakakahiya naman masyado kung ikukwento pa niya ang personal niyang buhay. Napikon si Juhee sa sinagot ni Jinwoo at sinabihan niya si Jinwoo ng ang hobby mo ang magpapahamak sa'yo. Subalit tumawa na lang si Jinwoo at sa kanyang pagtawa ay sumakit ang kanyang sugat, na yun rin ang ikinagalit ni Juhee at sinabihan si Jinwoo ng, "Huwag kang tumawa, mabubuksan ang sugat mo," na sinang-ayunan rin ni Jinwoo. Ipinakita na natapos na ang laban at nakatayo ang mga hunters gitna ng dungeon. Nagkwentuhan sila sa galing na ipinakita ni Mr. Song sa laban at tingin nila ay wala nang halimaw na natira. Nakakuha si Mr. Song ng Essence Stones sa napatay niyang C-rank na Magic Beast. Ang Essence Stone mula sa isang C-rank na Magic Beast ay maaaring umabot ng higit sa 10 milyong won ang halaga. Pero si Jinwoo na isang E-rank hunter ay wala man lang kalaban-laban sa C-rank na Magic Beast. Sa kabila ng lahat, E-rank Essence Stone lang ang nakuha ni Jinwoo kapalit ng paglagay sa panganib ng kanyang buhay. Habang nanghihinaan ng loob si Jinwoo sa kanyang sarili, nang biglang sumigaw ang isa sa kasama nilang hunter, "Hoy! Tignan niyo ito! Isa pa bang pasukan ito?" Agad nila itong nilapitan at tiningnan. Sinuri ni Mr. Song ang bukasan at nasabi niyang totoo pala itong double dungeon. Gumawa ng apoy si Mr. Song gamit ang kanyang kapangyarihan at binato niya ito sa pasukan ng double dungeon. Ngunit ang binato niyang apoy ay dere-diretso lamang na walang tinamaan, na ibig sabihin ay mahabang pasukan patungo sa gate ng double dungeon. Itinipon ni Mr. Song ang buong grupo ng mga hunters at sinabi niya sa mga hunters na hindi magsasara ang gate hanggat hindi natatalo ang boss. Bukas pa rin ang gate kahit naubos na nila ang mga halimaw, kaya hula niya ay nasa loob ng pasukan ng boss. Karaniwan naman na mag-uulat sa association at hihintayin ang utos nila, pero laad pa niya na mas kaunti ang kikitain kapag madaming hunters ang sasali para patayin ang boss, kaya mas gugustuhin pa niyang sila na lang ang pumatay sa boss. Sabi ng ibang hunters na napakadelikado ito, bakit hindi na lang nila pagbutuhan ang desisyon? Nag-agree si Mr. Song at sinabi na kapag nadesisyonan na, lahat ay susunod sa resulta. Unang sumangayon si Mr. Kim, kasama ang kanyang kaibigan na pasukin ang double dungeon. Kasabay ng ilang hunters ay sumangayon na rin. Ngunit may mga hindi sumang-ayon kasama na dun si Juhee. Ang bilang ay 8 oo at 8 hindi. Tinanong ni Mr. Song si Jinwoo sa kanyang desisyon dahil siya na lang ang hindi nakapagboto. Habang nag-aalinlangan si Jinwoo na sagutin, biglang pumasok sa isipan niya ang mga bagay na wala siyang ipon. Papasok na sa paaralan ng kanyang kapatid na babae at para sa pagpapagamot ng nanay niyang nasa ospital, at biglang matapang na sinabi ni Jinwoo na sasama rin ako. Naglakad ang buong grupo ng hunters papunta sa double dungeon sa madilim at mahabang daanan. Inabot sila ng halos 40 minutes pero hindi pa rin nila naarating ang pinakadulo. Magkasabay na naglalakad si Juhee at Jinwoo habang sila ay nagkukwentuhan. Humingi ng pasensya si Jinwoo, ngunit hindi alam ni Juhee kung para saan. Sinabi ni Jinwoo na dahil sa pagsang-ayon niya sa boto, kaya naisama si Juhee sa grupo. Pero okay lang naman ito kay Juhee at sinabihan si Jinwoo na huwag mag-alala. Biniro pa ni Jinwoo at tinanong kung totoo bang okay lang talaga sa kanya. Ngunit biglang nagalit si Juhee at sinabi, sa totoo lang, hindi talaga ako okay. Nag-aapoy sa galit si Juhee at sunod-sunod niya sinabing, "Nababaliw ka na ba? Kung medyo mas mataas pa ang tatama sa'yo, mabubutas ang puso mo. At paano naman yung mga sugat mo sa braso at binti? Hindi madali ang pagpagaling sa'yo. Pero gusto mo pa rin pumasok sa isa pang dungeon? Natamaan ba ang ulo mo, ha?" Nahihiyang tumingin si Jinwoo kay Juhee at sinabi na lang ang malambot na,
sorry. Kasabay ang pag-iisip na tinututulungan niya ako sa tuwing nasusugatan ako. Patay na siguro ako kung hindi siya isang B-rank healer. Pero galit pa rin si Juhi na tinanong si Jinwoo kung totoo bang nagsosorry talaga siya. Sumagot si Jinwoo na oo kasabay sa pagyuko ng kanyang ulo. Naunang naglakad si Juhi at sinabi kay Jinwoo na, di bakit hindi mo ako ilibre ng pagkain? Napatigil si Jinwoo at namula ang itsura. Hindi nakasagot si Jinwoo at biglang nilingon ni Juhi at sinabihan, ano? Ayaw mong kumain kasama ako? Nagulat si Jinwoo na nahihiyang sinagot na, oh! Bakit naman hindi? Hanggang sumigaw ang isa nilang kasama, nandito na tayo. Ito ang lungga ng boss! Nasa harap sila ng isang napakalaking pintuan at sa loob nito ay maaaring nandun ang boss. Ang sabi ng ibang hunters, hindi pa sila nakakita ng lungga na mga ganong pintuan. Ang ibang hunters naman ay nagtataka sa itsura. Sabi ni Mr. Kim sa kanyang kasama, mukhang delikado ito at sumang-ayon naman ito. Pero habang si Mr. Song ay tinatangkang hawakan ng pintuan, agad niyang sinabi na sino ba ang gustong umuwi ng walang nakuha. At dito tinulak ni Mr. Song ang pintuan at bumukas ng bahagya sabay sabi sa kasama niyang hunters, makabago lang itong klaseng dungeon pero kung gusto niyong bumalik, sige. Papasok ako mag-isa kung kinakailangan. Nagkausap-usap ang ilang hunters na nagsasabing matagal na itong ginagawa ni Mr. Song. Sa makatuwid, si Mr. Song ang isa sa pinakamalakas na C-rank attackers. Ang iba ay nagsabi na kung hindi lang siya lampas 6 na po, malamang nagtatrabaho siya sa isang malaking guild. Sumangayon ang iba at nagtiwala na lang kay Mr. Song. Hanggang sa binuksan na ni Mr. Song ang napakalaking pintuan. At dito nagtatapos ang Chapter 1 Part 2 ng kwento at abangan ang susunod na eksena mangyayari.